Daddy, tawag kay Riley. As usual, natutulog ngayon ang mga quintuplet sa kwarto ni na Franco at Camila. Si Camila, na nakaupo sa harap ng kanyang dressing table, ay napatingin sa asawa at mga anak. They look cute than usual, komento ni Camila sa sarili. Uminit ang puso niya nang makita iyon. Isang linggo na ang nakalipas mula nang makidnap si Riley. Wala man lang balita tungkol sa kidnapping dahil hiniling ni Franco na ilihim ito. Sana lagi na lang ganito ang hiling ni Camila para sa kanyang pamilya. Oo, Riley, sapagkat sapat na ang tagal upang mabuhay kasama sila. Sinimulan na ni Franco na sabihin sa kanila ni Nain. Alam niya kung sino sina Bettina, Riley, Chloe, Dahlia, at Athena. Ang bawat isa sa kanila ay may mga katangian na nag-iiba sa kanilang hitsura. Daddy, pwede ba kitang yakapin? Bahagyang tumawa si Franco. Of course. You don't need permission, princess. You can just hug me, sabi ni Franco habang hinahaplos ang tuktok ng ulo ni Riley. May nararamdamang inis na marinig ang utos. Pero, natauhan si Franco. Ano ba? Bakit ang init ng pakiramdam ko sa puso ko? Muli ang ganitong uri ng pakiramdam ay naruroon. Hindi. Dapat kasi pagod lang ako. Walang paraan na nagsisimula akong maawa sa mga nakakainis na batang ito. Lalo na nang sinubukan kong patayin ang isa sa kanila. Galit ako sa kanila gaya ng galit ko kay Steven. Si Franco ay at palaging iiwas. Si Riley, syempre, ngumiti ng malawak sa pag-aproba. Ang kanyang bambas na mga mata ay naningkit upang bumuo ng isang crescent moon. Mas bilugan ang pisngi niya na parang mansanas at mukhang namumula. Napaka-adorable ni Riley. Natigilan si Franco nang makita iyon. Kahit nakayakap lang sa kanya, pero kaya nitong pasayahin ang batang ito. Biglang naisip ni Franco kung paano niya muntik mapatay si Riley kung hindi siya napigilan ni Chris. Pag nalaman ng batang ito, ako ang may pukana sa kanyang planong pagkidnap at pagpatay, ganito rin ba ang magiging tugon niya? Mabait pa rin sila sa akin. Ang pag-iisip ay nagsimulang puna ng kanyang utak. Agad namang lumapit si Riley kay Franco at niyakap ito ng mahigpit. Idinampi niya ang kanyang maliit ngunit matangos na ilong sa malapad na dibdib ni Franco, na ang hugis ay parang kay Steven ngayon. Mahal na mahal ko si Daddy. Dapat mahal din ako ni Daddy, diba? Sabi ni Riley. Tumingin siya kay Franco. Natigilan si Franco sa tanong. Ano ang dapat niyang isagot ngayon? Parang namamanhid ang labi niya. Daddy, sinundot ni Riley ang baba ni Franco, gusto ng sagot sa tanong niya kanina. Nagulat si Franco. Tumingin siya sa ibaba. I'm sorry, princess. What were you saying? Nagde-daydream si Daddy, hindi narinig ang sinabi mo, ani Franco. Ngumiti lang si Riley sa kainulit ang tanong niya. Mahal na mahal ko si Daddy. Love. More than anybody. Dapat mahal din ako ni Daddy, diba? Paprotektahan ako palagi ni Daddy, diba? Kapag may nang-aapi sa akin, siguradong lalabanan sila ni Daddy, diba? Tanong ni Riley. Sa pagkakataong ito, mas komplikado ang tanong. Tumikim si Franco. Of course, Daddy loves you too, princess. And yes, Daddy will always protect you. Protect you guys. Daddy won't let anyone hurt you. Saktan mo ang mga kapamilya natin. Sabi ni Franco habang seryosong nakatingin kay Riley. Ngunit gayunpaman, tiyak na may pag-aalinlangan sa kanyang boses, at kakaunti lamang ang nakakapansin nito. Kasama si Riley. Ngunit si Riley, ang henyong maliit na batang babae ay gumanap sa kanyang pag-arte ng napakahusay. Thank you, Daddy. Aniya sa kamuling niyakap si Franco, hindi gaanong mahigpit kaysa kanina. Tinatanggap ko ang iyong salita para dito, patuloy ni Riley. Hindi sumagot si Franco, niyakap na lang niya pabalik si Riley. Blonde ka ang tingin ng lalaki. But then, the next surprising Franco. Daddy, gusto ko din yakapin ng ganyan. Sabi ni Athena. Gusto ko rin. Ako rin. Niyakap ng mga quintuplet si Franco. Medyo na-overwhelm si Franco. Bahagya siyang natawa dahil sa intimacy na binigay ng mga anak ni Steven. Napakaganda nila. Sa pagkakataong ito, hindi umiwas si Franco. Inamin niya ito. Huwag kayong maingay. Lahat kayo makakayakap kay Daddy. Hanggang sa mabusog kayo.
Hanggang sa makatulog tayo at magising bukas ng umaga, sabi ni Franco. Tuwang-tuwa ang mga quintuplet. Ang kanilang mga mata ay kumikinang. Yehey! Pinasaya nilang 5 ang kanilang nararamdamang saya. Tapos, si Franco at ang quintuplets ay tumawa ng napakasaya. Isang napakagandang sandali para makita ni Camila ngayong gabi. Natapos si Camila sa kanyang mga gawain, naglakad siya palapit sa kama. So, walang gustong yamakap kay Mommy. Wow, nakalimutan niyo na si Mommy diba? Tanong niya. Napahilamo siya sa mukha na nagkukunwaring galit. Ngumiti si Franco, pati na rin ang mga quintuplets. Ngumiti sila ng malapad na nagpapakita ng mapuputi nilang ngipin. Hindi naman, Mommy. Eto, gusto ko rin yakapin si Mommy. Sabi ni Chloe. Natawa si Camila sa sinabi ni Chloe. Tapos nakisali na rin yung iba, binigyan ng sweet words si Camila. Nakahiga ngayon si Camila sa kama. Niyakap siya ng 2 niyang anak, Chloe at Dahlia. Samantalang sina Bettina, Riley at Athena ay nakayakap pa rin kay Franco. Tulog na ang mga quintuplet. Habang sina Franco at Camila ay parang may malay pa. Honey, biglang tawag ni Camila. Napalingon si Franco. Ano yun? Ngumiti si Camila sa asawa. Gusto ko lang sabihin, isa kang mabuting ama. You deserve a lot of love from our children, ani Camila. Napakasinsero niya sa sinabi niya. Lalong natulala si Franco. Sa katunayan, kamakailan lang, medyo malamig ang ugali ni Camila sa kanya at umiiwas pa sa kanya. Naisip ni Franco na nagsisimula ng maghinala si Camila sa pagpapanggap niya kay Steven. Ngunit ang mga salitang iyon, walang kasinungalingan doon. Maingat na itinaas ni Franco ang kanyang kamay, pagkatapos ay ginulo niya ang buhok ni Camila. Ipinikit ni Camila ang kanyang mga mata na naramdaman ang kabaitang ibinigay ng lalaking ito. Salamat, Camila. Ang iyong mga salita ay talagang nagpainit sa akin, sabi ni Franco. Sincere din ang sinabi niya. Napakagandang gabi talaga para sa kanila. Nakatulog silang lahat sa huli habang inaalala ang mga sandali ng gabing iyon na hinding-hindi nila makakalimutan magpakailanman. Sa umaga, unang gumising ang mga quintuplet. Binubuo ni Bettina ang iba pa niyang kambal na kapatid. Hoy, fair na, gawa tayo bago magising sina Tito Franco at Mommy. Bulong ni Bettina. Sinigurado niyang hindi madyay gising si Franco at ang mommy nila. Tumanggo naman ang 4 pa. Maingat silang bumaba sa kama. Ipinikit ni Camila ang kanyang mga mata. Pagtingin niya sa kama, siya lang at ang asawa niya. Walang mga quintuplet sa pagitan nila ng kanyang asawa. Nasaan sila? Nagising si Camila mula sa kanyang kama at nagnanais na tumingin sa paligid ng bahay para sa mga quintuplet. Si Camila na muntik ng mapatayo, kailangang pigilan ang kanyang katawan ng may malakas na kamay na yamakap sa kanyang bewang. Steven. Nilingan ni Camila si Steven ngunit nadatnan niyang tulog pa rin ang lalaki. Tiyak na iniisip ng kanyang asawa na siya ang anak. Dahan-daang tinanggal ni Camila ang matitibay na kamay ng asawa. Sa kasamaang palad, ngayon lang nagising ang kanyang asawa sa mga kilos ni Camila. Natarante si Franco habang nakatingin sa paligid. Hindi nagtagal ay namalayan ni Franco na umaga na pala. Humikab si Franco na sinabayan ng galaw ng katawan na napaupo na parang Camila. Morning, honey, bati ni Camila. May maaliwalas na ngiti sa kanyang mukha at sapat na iyon para mapangiwi rin ang mga labi ni Franco pataas. Sorry, nagising kita. Walang problema, okay lang, honey. Tumanggo si Franco, lumapit siya at balak niyang bigyan ng matamis na halik sa noo si Camila. Mommy, Daddy, breakfast na tayo. Pumasok ang mga quintuplet sa silid. Wala nang pagkakataon si Franco na halikan si Camila ng mas romantiko. Napangiti ang mga quintuplet. Buti na lang at nakarating sila sa oras, kung hindi ay nagkaroon ng pagkakataon si Uncle Franco na halikan ang mommy nila. Hihi, hindi ko hahayaang mangyari yun. Sabi nila sa sarili nila. Ganap na may parehong pag-iisip. Kayong galing sa kusina. Tumingin si Camila sa isa sa kanyang mga anak na babae. Ang kanilang mga pisngi ay may pahiwatig ng tsokolate. Mag-almusal na tayo, sabi ulit ng mga quintuplet sabay hila sa kamay ni Camila at Franco. Dahil ayaw niyang bigwan ang kanyang 5 kambal, sumunod si Camila. Sumunod naman si Franco at umupo sa isa sa mga upuan sa dining table. Sa hapagkainan ay inihain ang toast na pinahiran ng jam at 7 baso ng puting gatas. Inihanda niyo ang lahat ng ito.
Namangha si Franco sa isang sorpresa mula sa mga quintuplet. Mula kagabi, sa ilang kadahilanan, ang mga malalambot na salita na ito ay parang hindi tulad ng nararapat. Tumango si Riley at ang apat niyang kambal. I wanted to make Daddy love us even more. So we took the initiative to make breakfast for Daddy and Mommy. Niyakap ni Riley si Franco nang hindi humihingi ng permiso. Gaya nga ng sinabi ni Franco kagabi kung pwede niyang yakapin si Franco anytime. We want to win Daddy's heart. So we try our best. Bukas na sabi ni Riley. Natahimik si Franco, nalilito kung ano ang isasagot. Sorry, hindi ako nakahingi ng permiso noong yayakapin ko si Daddy. Galit ba sa akin si Daddy? Kumalas si Riley sa yakap niya, medyo nagi-guilty sa ginawa niya. Akala niya galit si Franco sa kanya. Hinihintay ni Camila ang sagot ng asawa. Na-curious din siya dahil hindi nakasagot ni isang salita si Franco. Gustong magtanong ni Camila pero si Riley patuloy na nangingibabaw kay Franco. Umiling si Franco. Hindi ako galit. Ang sagot ni Franco ay ikinatuwa ni Riley. Mahal na mahal kita, Daddy, sabi ni Riley. Diretso ang tingin niya kay Franco. She gave Franco her prettiest smile this morning. Naantig muli ang puso ni Franco sa sagot ni Riley. Ang batang babae ay napakahusay sa pagkuha ng kanyang puso. Sa simpleng almusal lang na ganito, nakakatunaw na ang puso niya na parang mozzarella na nilalagay sa toaster. Unti-unting umaapaw nang hindi napapansin ni Franco. Ngayon, mag-almusal na tayo, putol ni Athena, hawak na niya ang toast. Teka, punta muna si Mommy sa banyo. Si Mommy ang maghilamos ng mukha ko at mag-toothbrush. Putol ni Camila, umalis siya sa hapagkainan at pumasok sa banyo. Tama ang sinabi ni Mommy, dapat ganoon din ang gawin ni Daddy. Tumayo si Franco at sinundan si Camila. Hindi na malayan ni Franco, nag-iba ang tingin ng mga quintuplet nang iwan sila ni Franco. Minsan pa, iilan lang ang nakakaalam ng pagdududa sa boses ni Franco sa tuwing magsasalita ito. Bumalik si Camila mula sa banyo pagkatapos maghilamos ng mukha at mag-toothbrush. Naiwan si Franco sa banyo mag-isa. Dumiretso ang tingin niya sa salamin na nasa harapan niya na sumasalamin sa sariling mukha. Paulit-ulit na naghilamos ng mukha si Franco at huminga ng malalim. Bakit ba laging nag-iinit ang puso ko sa tuwing kasama ko sila? Lately, ang ganitong pakiramdam. Nag-aalala na ako ngayon, sabi ni Franco sa sarili. Franco ilang beses niyang iniwasan ang nararamdaman at napagod ito. Pero nahirapan pa rin si Franco na tanggapin ang nararamdaman niya sa pagsisimula niyang tanggapin ang pagkakaroon ng mga quintuplets sa buhay niya. Dahil sa ayaw niyang pagdudahan, binilisan ni Franco ang kanyang mga gawain at sumama sa kanila. Lahat ay naghihintay sa kanyang pagdating. Nag-almusal sila na puno ng berwan at tawanan. Hindi naiwan ang tawa ni Franco, humagalpak siya ng tawa nang sabihin sa kanya ng mga quintuplet ang ingay nila habang naghahanda ng almusal para kina Camila at Franco. Daddy, nagustuhan mo ba ang almusal na ginawa namin sa iyo? Mukhang curious si Bettina, natakot siya na baka hindi makasira sa dila ni Franco ang ginawa niyang almusal kasama ang kanyang kambal na kapatid. Obviously Daddy likes it, it's the breakfast that my kids prepares. Paanong hindi magugustuhan ni Daddy? Pinuri ni Franco ang intensyon ng mga quintuplet na gustong magpasaya sa kanya. Salamat, Daddy. Kung nagustuhan ito ni na Daddy, Mommy, at Lola, ako at ang iba ay maaaring magpatuloy sa paghahanda ng almusal para sa inyo. Sumama sa boses si Chloe. Totoo ba? Medyo nagulat si Camila, pero masaya siya. Kung gayon napakaswerte ni Mommy sa inyo. Oo, Mommy. Agad namang yamakap sa bewang ng ina si Dahlia na nakaupo malapit kay Camila para ipahayag ang pagmamahal. May event ba ngayon si Daddy? Umaasa si Riley na sinabi ni Franco na hindi. Kinaikit ni Camila ang kanyang mga mata, bahagyang nag-iingat sa tanong ni Riley. Masyadong attached ang batang ito sa daddy nila, hanggang sa magtanong siya tungkol kay Steven mga aktibidad. Alam ni Camila kung paano ang mga quintuplet nang mangyari ito. Bakit? Gustong makipaglaro sa atin ni Daddy. Sabay-sabay na tanong ng mga quintuplet na ikinagulat ni na Franco at Camila. Natawa naman si Camila doon. Nangyari talaga ang hinala, dapat may layunin kung bakit nagtanong si Riley tungkol sa agenda ni Franco.
Ang mga quintuplet ay parehong umaasa na makakapaglaro si Franco sa bahay at walang mga event sa labas. Oo, walang gagawin si Daddy ngayon sa labas, pwede tayong maglaro buong araw. Pumayag naman si Franco. Natuwa ang mga quintuplet sa sagot ni Franco. Tunay na ito ang kanilang inaasahan. Hindi gaanong naiiba kay Camila. Ang pakiramdam, na makitang masaya ang mga quintuplet na ganito, ay higit pa sa sapat upang maging mas makulay ang kanyang buhay. Tapos na ang breakfast session. Inayos ni Camila ang lahat at hinugasan ang lahat ng maruruming lalagyan. Noong una, gusto silang hugasan ni Riley, ngunit pinagbawalan sila ni Camila at hiniling na tumahimik. Ano ang gusto mong laruin? Labis na naguluhan si Franco. Ang kanyang pakikipag-ugnayan sa mga quintuplet ay nagiging mas matalik sa araw-araw. Lumikha ito ng panghihinayang nang maalala ni Franco na kailangan niya silang patayin at ito ay medyo pahirap. Gusto kong lumangoy tayo, bulalas ni Chloe, binibigkas ang kanyang kalooban. Pumayag na lang si Franco na kailangan nilang lumangoy. Naghahanda na ang mga quintuplet na magsuot ng kanilang mga swimsuit at makipaglaro kay Franco sa kanilang pool. Nang makita ang closeness ni Franco at ng quintuplets, naantig ang puso ni Camila. Paulit-ulit na dumating sa kanya ang kaligayahan, gusto ni Camila na patuloy na umiral sa pagitan nila ang mga ganitong bagay. Nakagawian na ng mga quintuplet ang paghahanda ng almusal para kina Camila at Franco. Talagang lagi silang maaga, hindi pinapahintulutan ang sinuman na magluto ng almusal kahit ang kanilang lola. Hindi man lang sila napipilitan, lahat ay ginawa ng kusang loob. Well, actually this was done so that their plan to make Franco melt through their sincerity work. Ang mga quintuplet ay talagang ginagawa ang kanilang pinakamahusay na ginagawa. Kahit na sinabi na ni Camila na hindi na nila kailangang gawin ito. Ngunit muli, palaging natatalo si Camila sa paggising ng maaga mula sa mga quintuplet. Mommy and Daddy wait lang dyan, we'll sort this. Hindi pinapayagan ng quintuplet si Camila na gustong tumulong sa paghahanda ng almusal. Ang lahat ng ito ay nangyayari ng ilang linggo. Ang almusal ni Camila ay gawa sa fiad na ginawa ng mga quintuplet. Gaya ng sinabi ng kanyang 5 anak, umupo si Camila sa hapagkainan kasama si Franco. Maghintay hanggang matapos ang almusal. Ay oo nga pala, may regalo ako kay Daddy. Naunang tumakbo si Riley sa kwarto at kumuha kay Franco ng isang kahon ng mga regalo. Ano ito? Tanong ni Franco dahil medyo nagdududa siya. Buksan mo na lang. Binuksan ito ni Franco, at nakita niya ang isang simpleng itim na kurbata. Regalo namin yan kay Daddy. Sabi nga nila, kapag nagregalo ka daw ng tie, ibig sabihin, we are bound to each other between giving and receiving. Now, we and Daddy are both tied to each other. Sinabi ni Athena ang isang pangungusap quintuplets ay nagtrabaho out ng sama-sama. Natouch naman si Franco sa sinabi ni Athena. Ang isang kurbatang ay isang regalo mula sa mga quintuplets at ito ay may malalim na kahulugan. Paanong tatanggi si Franco? Malaki ang pasasalamat niya sa mga quintuplet na tumanggap sa kanya kung sino siya at nagbigay sa kanya ng labis na pagmamahal. Hindi lang iyon, ang mga reg along nakuha niya mula sa mga quintuplet ay medyo marami. At nasaan ang regalo ni Mommy? Nagseselos ang mukha ni Camila, at napangiwi ang mga quintuplet. Nagpapanggap lang si Camila dahil sa totoo lang gusto niyang makita ang 5 anak niyang babae na nagkakasundo kay Franco. Bukas, bibigyan natin ng regalo si Mommy, paninigurado ni Dahlia kay Camila. Tumango si Camila bilang pagsang-ayon. Kung tutusin, pagpapanggap lang ang sinabi niya. Ang mga quintuplet ay naghahanda pa ng almusal. Tatapusin nila ang lahat sa abot ng kanilang makakaya. Hindi maalis ang tingin sa kanila ni Camila at Franco. Lalo na si Franco. Sa tuwing nakakatanggap siya ng kabaitan, palaging ang guilt ang lumalabas bigla. Sana maging ganito palagi ang mga araw ko sa hinaharap. Puno ng kaligayahang ibinibigay mo. Binuksan ni Camila ang kanyang boses. I'm happy to have you and the quintuplets by my side. I want what has happened for these days, will become the following days. I want a bright future with you guys. Lumingon ang ulo ni Camila kay Franco. Siya ay nangangarap ng isang kinabukasan kasama ang lalaking nauna sa kanya at ang mga quintuplet. Ayaw magpatalo ni Franco, binalik niya ang tingin ni Camila. Hindi na ito maiwasan ni Franco,
masaya na siyang kasama ang mga bata. Ngayon, wala nang ganoong pag-iisip si Franco. Sa katunayan, gustong protektahan sila ni Franco gaya ng ginawa niya sa Ad at kahit si Franco ay itinuring na silang sariling anak. May kaligayahang hatid sa kanya ng mga quintuplet at gustong-gusto ito ni Franco. Kung gayon, paano ko ipapaliwanag ang lahat ng ito kay Ivana mamaya? Tahimik na tanong ni Franco. Sa pag-iisip pa lang ay naramdaman na ni Franco na may masamang mangyayari. Daddy, gusto ko rin mabuhat. Bulalas ni Bettina, nakita niya si Chloe nakakabuhat lang at ibinato sa kasinalo ulit ni Franco. Binitawan ni Franco si Chloe sa kanyang mga braso. Ngayon palitan ang hawak na Bettina at gawin ang parehong bagay. Kalalabas lang nina Riley, Athena, at Dahlia sa kanilang kwarto nang makarinig sila ng hiyawa ng tawanan mula sa sala. Agad namang tumakbo ang tatlo doon at nakita nila ang excitement na nararanasan ni Franco at ng kanyang kambal. Daddy, gusto ko rin. Galit na galit ang mukha ni Athena habang naka-cross arm sa harap ng dibdib niya na ikinatawa ni Franco. Your turn later. Pinipilit ni Franco na pakalmain ang galit ng kanyang mga anak. Hindi na nakatiis si Athena na nagkunwaring galit nang ibinaba ni Franco si Bettina mula sa pagkakayakap at kiniliti ang bewang nito. Napahagalpak ng tawa si Athena sa biglaang pag-atake ni Franco. Ang lakas talaga ng loob mong makita akong kiniliti, Daddy. Medyo nagprotesta si Athena dahil tumawa pa ng malakas ang apat na kambal niya nang makita siyang nalulula sa mga atake ni Franco. Ibinigay ni Riley ang hudyat sa maliit na boses. Niyaya niya ang iba pa niyang kambal na kilitiin ang bewang ni Franco mula sa likuran. Napasigaw si Franco nang bugbugin ang kanyang katawan ng apat na babae na itinuturing niyang sariling anak. Samantala, pilit pa ring pinipigilan ni Athena ang pagtawa matapos kinilitiin ni Franco. Narinig ni Camila ang boses nila at napangiti na lang. Balak niyang maghanda ng hapunan para sa 7 miyembro ng kanyang pamilya. Gusto ni Camila na makipaglaro, ngunit hindi niya magawa. Kung gagawin niya, walang magpapakain sa kanila. Hey, come on, stop. Panalo na kayo, pakiusap ni Franco sa mga quintuplet na tapusin ang kanilang mga pag-atake. Manloloko kayo, isa lang si Daddy pero 5 kayo. Nag-aatubili pa rin ang mga quintuplet na tapusin ang kanilang mga aktibidad. Hindi tulad ni Riley, para siyang bata na matagal nang gustong gawin ito kay Franco. Mahal ko si Daddy. Sigaw ni Riley, tinapos niya ang kanyang ginagawa at agad na niyakap si Franco na walang magawang nakahiga sa carpet. Hingal na hingal si Franco, nakakapagod ang pagharap sa mga quintuplet pero nagpasaya sa kanya. Ngayon ay naramdaman ni Franco ang yakap ng 5 bata na kanina lang kumikiliti sa kanya. Labis kayong magpapatalo kay Daddy. Humihingal si Franco. Napuno na ang mga braso ni Franco sa mga ulo ng mga quintuplet. Humiga ang lahat sa kanan at kaliwa ni Franco. Isa-isang binigay ang matatamis na halik sa pisngi ni Franco na lalong nagpabulaklak kay Franco. Ang pakikipaglaro sa mga quintuplets ay isa na ngayon sa pinakahihintay at hinding-hindi niya makakalimutan. Daddy, gusto ko rin buhatin, angal ni Riley habang tinutusok ang pisngi ni Franco. Ang daing ng dalaga ay talagang ikinatuwa ni Franco sa narinig. Nakakalasing talaga at ayaw niyang lumipas ang oras. Daddy, bakit ang tahimik mo? Gusto kong buhatin. Hindi talaga tumigil si Riley, bago siya binigay ni Franco ang gusto niya. Kiss mo muna si Daddy, tapos babuhitin ka ni Daddy gaya ni Dahlia at Bettina. Ayaw magpatalo ni Franco, gusto niya ng matamis na halik mula sa bata. Isang halik ang damapo sa pisngi ni Franco. Katulad ng cellphone na nangangailangan ng charger, ganoon din si Franco. Ang halik na binigay ni Riley kanina ay tila nagpabalik sa kanyang diwa at sigla. Agad na tumayo si Franco at binuhat si Riley hanggang sa humagalpak ng tawa ang dalaga. Inihagis niya sa ere si Riley at saka siya sinalo ng 2 kamay. Hindi lang iyon, pinaikot-ikot din ni Franco si Riley hanggang sa lumipad ang mga paa nito. Ginugugol ng mga quintuplet ang nalalabing bahagi ng kanilang gabi bago maghapunan na nakikipagbiruan kay Franco. Maaalala ni Camila ang mga sandaling tulad nito magpakailanman. Napaka-sweet at nakakahiya na kalimutan na lang. Naluto na ang pagkain na ginawa ni Camila. Nagdala siya ng hotdog sa hapagkainan. Kahit na ibinebenta ito ng ilan, mas gusto ni Camila na gumawa ng sarili niyang pagkain para sa mga quintuplet dahil matitiyak ang kanyang kalusugan kaysa bilhin ito sa labas.
Oo, may fruit salad din. Natuwa si Chloe nang makitang may fruit salad na nakahain sa hapagkainan. Gumagawa lang si Camila ng menu ng hapunan na kakainin kapag natapos na. Nagkaroon sila ng solemn na hapunan. Paminsan-minsan ay pinag-uusapan ni Camila at ng iba pa ang lasa ng mga luto ni Camila. Nang gabing iyon, bumalik sa pagtulog ang mga quintuplet kasama sina Franco at Camila sa kwarto. Hindi man lang naabala si Franco sa presensya nila ni Camila. Kung tutusin, masayang-masaya si Franco na makasalo ng kumot sa mga quintuplet. Hindi naman magtatagal si Daddy, diba? Medyo nalungkot si Riley nang mabalitaan niyang may appointment si Franco sa isa niyang kaibigan sa labas. Kahit holiday at gusto ng mga quintuplet na makasama buong araw si Franco. Pangako ni Daddy na hindi ka magtatagal sa labas. Isa-isa silang hinalikan ni Franco, nagsimula kay Athena at nagtatapos sa Riley. Promise hindi na kayo magtatagal. Weekend na po, Dad. Inilahad ni Riley ang kanyang maliit na daliri at nangako sila. Pwede mong paglaruan si Mommy. Sinubukan ni Camila na i-distract ang mga quintuplet na tutok kay Franco. Column ni Franco, may appointment nga siya kay Amara na biglang nagsabi na nandito siya. Pero, syempre, hindi masabi ni Franco ng tapat. Dapat itong itago mula kay Camila at sa mga quintuplet. Kaninang umaga, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Amara na gusto niya itong makilala. Habang nasa biyahe ay naisip ni Franco ang balak ni Amara na bigla siyang yayain na makipagkita. Pagdating sa cafe kung saan sila nag-appointment ay agad na sumama si Franco kay Amara. Anong gusto mo? Walang preamble na tanong ni Franco. Ngumiti si Amara at humigop ng kanyang inumin. Niyaya ng babae si Franco na umorder muna ng inumin o pagkain na gusto niya. Sigurado si Amara na tiyak na nalilito si Franco sa kanyang imbitasyon ngayon lang. Ngunit sigurado rin si Amara na tiyak na hindi ganap na mangmang si Franco. May dumating na waiter at kinuha ang order ni Franco na gusto niyang ipareha kay Amara. Medyo tamad si Franco kapag kailangan niyang pumili sa isang menubok. Kung tutusin, mukhang hindi gaanong masarap ang inorder ni Amara. Kumusta na? Hindi na nagtagal ay nagtanong agad si Amara tungkol sa kanilang misyon. Kumunat ang noo ni Franco sa tanong ni Amara at natauhan naman ito ni Amara. Kitang-kita mo sa mukha niya. Very obvious. Sa ngayon, si Amara ang inatasan ni Ivana na sundan si Franco at subaybayan ang mga galaw ni Franco. I still need more time to do it. Don't you think? Lahat ng yan madali lang. Sinadya ni Franco na maghanap ng dahilan para hindi maghinala si Amara. Naningkit ang mga mata ni Amara, hinahanap ang ibig sabihin ng mga sinabi ni Franco. Nang hindi naghinala si Amara, iniwas ni Franco ang kanyang tingin at ibinaling ang tingin sa kanyang inuming baso na katatapos lang ihatid ng mga waiter. Alam ni Amara, may pagdududa sa sagot at titig ni Franco. Ngumiti lang si Amara ng sarkastikong hindi alam ng lalaki. Sigurado ka bang kailangan mo lang ng mas maraming oras? Hindi ba dahil sa kaunting kakayahan mong patayin sila? Tamang-tama naman ang tanong ni Amara. Matagal na natahimik si Franco. Hindi ko inaasahang magtatanong si Amara ng ganito kaharap at lantaran. Medyo kinabahan si Franco, ngunit mabilis niyang nakontrol ang kanyang emosyon. Kahit huli na, alam na ni Amara. Kaya ko silang patayin, kailangan mong maniwala sa akin. Hindi ako magsisinungaling. Sinubukan ni Franco na pakalmayan si Amara, ngunit sa kasamaang palad, medyo nanginginig ang boses nito. Natawa si Amara dahil doon. Tumanggaw siya at kinumpirma ang sinabi ni Franco. Tinutupad ko ang iyong pangako, dapat mong alisin ang mga ito sa lalong madaling panahon. Hinding-hindi gugustuhin ni Ivana na marinig ang salitang bigo na ibibigay mo mamaya. Nakaramdam si Franco ng bukol sa kanyang lalamunan. Tumanggaw siya, ngunit muli ay may pag-aalinlangan sa kilos at sagot ni Franco. Iyon ang alam ni Amara, na wala ng lakas si Franco para patayin ang mga quintuplet. Nanghihina na si Franco, para siyang sinapian ng bagay na gusto niyang tanggalin. Kung ganoon mauna na ako, alam ni Amara na iniwan si Franco. Huwag kalimutan, nagbabayad din siya ng mga bayarin niya at pati na rin ang mga bayarin ni Franco. Sa table number 12, ngayon ay si Franco na lang ang natitira. Iniwan talaga siya ni Amara. Hindi alam ni Franco na ngayong umaga ay makakatanggap siya ng mga banta tulad ni Amara. Noong una, naisip ni Franco na pag-uusapan ni Amara ang iba pang mga bagay.
Sa hindi inaasahang pagkakataon, ganito ang pakiramdam ni Franco. Anong dapat kong gawin? Hindi ko kayang patayin sila. All this time sobrang bait nila sa akin at tinanggap nila ako bilang daddy nila. Saka paano ko sila papatayin? Natarante si Franco. Napahawak si Franco sa sariling buhok. Pinakawalan ng nag-uumapaw na galit sa kanyang puso. Nakatanggap si Amara ng tawag mula kay Ivana pagkatapos niyang bumalik sa hotel na kanyang tinutuluyan. Siguradong naghihintay si Ivana ng report mula kay Amara. How did it go? Tumalikod na ba talaga si Franco sa tabi natin? Hindi na makapaghintay si Ivana sa mga dadalhin ni Amara. Tumango si Amara kahit alam niyang hindi siya makikita ni Ivana. Hindi na nakayanan ni Franco na patayin ang mga quintuplet. Kahit hindi niya sinabi sa sarili ko, kitang-kita ko sa mga mata niya. Napakahina ni Franco laban sa kanila. Mahigpit na nakakuyom ang mga kamay ni Ivana. Hindi inaasahan ni Ivana na pagtataksilan siya ni Franco. Higit pa rito, ngayon ay si Franco na lang ang may pinakamalaking pagkakataon na madaling mapatay ang mga quintuplet dahil araw-araw ay makakasama nila si Franco. Malinaw mo bang nakikita? Pinipilit pa rin ni Ivana na maniwala na baka mali ang hatol ni Amara. Hindi ako mangangahas na magdala ng maling balita sa iyo. Napaniwala ni Amara si Ivana na 100% correct ang assessment niya kay Franco kanina. Ang mukha ni Ivana ay kasing pula ng plum. Napuno ng galit ang kanyang kalooban. Parang gustong makilala ni Ivana si Franco at ilabas ang galit niya ngayon. Pero siguradong hindi madaling makilala ni Franco. Lalo na nangyayain ni Amara si Franco na magkita ngayon lang. Franco, hindi ko hahayaang may makasagabal sa akin. Sinisigaw ni Ivana ang kanyang galit habang naghahadyos ng mga bagay sa kanyang tabi. Narinig ang tunog ng nabasag na plorera. Ang mga rosa sa plorera ay nagkalat ng ganoon. I have to call Franco. I want to convince him that he can't betray me. I have to warn him. Bumangon si Ivana, kinuha niya ang cellphone niya na nakapatong sa mesa. Sinubukan ni Ivana na tawagan si Franco, ngunit hindi sinasagot ang kanyang telepono. Paulit-ulit na sinusubukan ni Ivana at sa kasamaang palad ay wala pang natatanggap na tawag mula sa kanya si Franco. Alam niyang hindi pinapansin ang mga tawag niya, lalo pang nairita si Ivana. Gustong-gusto niyang maabutin si Franco at sabihin sa kanya ang lahat, ngunit nagpigil pa rin si Ivana para hindi masira ang lahat ng kanyang plano. Nasaan na ba si Franco? Napatitig si Ivana sa sariling screen ng cellphone, umaasang tatawagan siya pabalik ni Franco. Ngunit sa kasamaang palad, walang tawag mula kay Franco para makipag-ugnayan muli sa kanya si Ivana. Sa ibang lugar, si Franco ang nagmamaneho ng kanyang sasakyan. Kababalik lang ni Franco mula sa cafe kung saan niya nakilala si Amara. Nakita talaga ni Franco si Ivana na tumatawag sa kanya kanina, pero wala itong balak na sagutin ang mga tawag nito. Saglit na nakahinga ng maluwag si Franco na hindi na siya tinawagan ni Ivana pero maya-maya ay naka-on ulit ang phone niya. Nakaprint ang pangalan ni Ivana sa screen ng cellphone ni Franco at muli siyang natarante sa tawag. Hanggang sa tuluyang pinaharurot ni Franco ang kanyang sasakyan. Kamusta? Nakatanggap si Franco ng tawag mula sa kabilang linya. Hello, Franco. How about our plan? Everything went smoothly, right? Ivana pleasantries muna. Medyo nauutol si Franco, tinitigan niya ang screen ng cellphone niya at muling nakumpirma na ang tumatawag sa kanya ay si Ivana nga. Medyo matagal na natahimik ang lalaki. Medyo nalilito kung anong klaseng sagot ang ibibigay. Siyempre, ang gusto ni Ivana ay balita ng kanilang balak na patayin ang isa sa mga quintuplet. I still need time to do it, sagot ni Franco sa kaparehong sagot na ibinigay niya kay Amara kanina. Gaano ka katagal? Isang araw? 2 araw, o 3 araw? Tanong ni Ivana ng katiyakan kay Franco, na binigyang diin na hindi siya bibigyan ni Ivana ng higit sa 3 araw. Hindi mo kailangang mag-alala, mamaya ay tiyak na ibibigay ko sa iyo ang balita ng pagkamatay ng isa sa kanila. Pinipilit ni Franco na kumbansihin si Ivana. Medyo swerte ang pakiramdam ni Franco dahil hindi niya nakilala ng personal si Ivana gaya ng ginawa niya kay Amara kanina. But unfortunately, I heard doubts from you. Do you hesitate to kill one of them? Muling idiniin ni Ivana. Napalunok si Franco. Ngayon lang siya nakaramdam ng swerte na hindi niya nakilala ng personal si Ivana, pero sa totoo lang, nasenggot ni Ivana ang mga pagdududa sa loob niya.
Wala kang dapat pagdudahan. I will make my move tonight. I will let you know after I kill them. Ginawa ni Franco ang lahat para maniwala si Ivana. Fine. I'm waiting to hear from you tonight. You have to remember, I don't want to hear of you betraying me. If you dare to betray me, I won't stay silent. Nagbigay ng babala si Ivana, ngunit para kay Franco, tila banta ito. Yes, I have to go home soon to make preparation for my plan tonight. You just need to wait to hear from me. Tuparin ko ang iyong pangako, pinatay ni Ivana ang telepono. Huminga ng malalim si Franco. Tumama ang kanyang mga kamay sa manibela ng kanyang sasakyan habang siya ay sumisigaw ng malakas. Naglabas ng emosyon si Franco at medyo nagtagal siya doon. Pagkatapos medyo kalmado na, nagpasya si Franco na umuwi. Pagdating sa bahay ni na Franco, sinalubong siya ng mga quintuplet na gumugulong. Nanguna si Riley, nauna siyang tumakbo at sumugod sa mga bisig ni Franco. Para hindi madaig ang apat na kambal, ganoon din ang ginawa nila. Daddy, bakit po ang tagal nyo? Nagtaas ng ulo si Riley, humihingi ng paliwanag kay Franco. Si Franco na na-pressure, ay ibinaba ang kanyang katawan upang ang kanyang posisyon ay kapantay ng mga quintuplets. Sabay tingin sa kanya ni Franco at pinagmamasdan silang lima mula dulo hanggang dulo. Naramdaman ni Franco ang init ng kanyang puso nang makita lamang ang tame time ng ngiti sa kanya. Kanina, nabutas ang gulong ng sasakyan ni Daddy at hinintay ni Daddy na matapos. Sorry, matagal nang wala si Daddy. Niyakap ni Franco ang mga quintuplets sa isang yakap. Ang mga quintuplet ay humalik kay Franco. Ang pagkuha ng mga matatamis na pagkain mula sa mga quintuplet, muling nagpapahina kay Franco. Sa isang banda, gustong gawin ni Franco na anak niya, ngunit sa kabilang banda, pagtataksilan niya si Ivana kapag hindi niya papatayin ang isa sa lima. Pinagmasdan ni Camila ang gawin ng mga quintuplet na sobrang nakakabit kay Franco na parang mga selyo at sulat. Lumipas ang araw, at ang araw ay naging gabi. Na para bang hindi sila nagsasawa, muling natutulog ang mga quintuplet kasama sina Camila at Franco. Gustong-gusto ng limang kambal na matulog nang magkasama ng ganito. Dad, I'm very happy because I have you in my life. I want you to be my father forever. I am happy to have a father like you, and I promise, Dad, I will be your most adorable daughter. Ipinakita ni Riley ang kanyang maliit na daliri bilang tanda sa kanya saad ni Franco. Natigilan si Franco nang marinig ang sinabi ni Riley. Hindi akalain na masasabi iyon ni Riley sa kanya. Parang namamanhid ang dila ni Franco, nalilito siyang sumagot kung paano at ano. Dad, okay ka lang. Niyugyug ni Riley ang katawan ni Franco dahil natahimik ang lalaki. Hindi sumasagot sa mga salita ni Riley ngayon lang. Nagde-daydream lang si Daddy. Tumango si Franco. Nalipat ngayon ang tingin ni Franco kay Riley na tila naghihintay pa rin ng sagot mula sa kanya. Oo, masaya din si Daddy na magkaroon ng mga anak na katulad mo. Kayo lahat ang pinakamahalagang prinsesa para kay Daddy. Niyakap ni Franco ang mga quintuplet at isa-isang hinalikan ang tuktok ng kanilang mga ulo. Napangiti si Camila nang makita ang pagkakaibigan ni Franco sa mga quintuplet. Gusto ka rin yakapin ni Mommy, gusto ka rin yakapin ni Daddy. Eto Mommy, sabay na tayong magyakapan. Hinayla ni Athena si Camila para magkayakap sila. Unti-unting naaanod ang mga quintuplet sa dreamland. Tanging sina Franco at Camila lang ang gising. Hindi nakatakas ang tingin nina Franco at Camila. Nagkatinginan sila at ngumiti. Gabi na, matulog ka na sa kanila. Itinuro ni Franco ang mga quintuplet gamit ang kanyang baba, na hinihiling kay Camila na huwag magpuyat at magpahinga. Tumango si Camila, hinalikan niya muna ang pisngi ni Franco bago nakatulog kasama ang mga quintuplets. Pinakiusapan nga ni Franco si Camila na lumipat kaagad sa dreamland dahil gusto niyang isagawa ang aksyon. Matagal na natahimik si Franco. Ang kanyang tingin ay hindi kailanman umalis sa mga quintuplets palagi. May pagdududa kay Franco, lalo na nang marinig niya ang sinabi ni Riley kanina lang. Naantig talaga ang puso niya at wala akong pusong masaktan noon. Lalo na pagdating sa pagpatay sa mga quintuplet. Hindi ako maaaring maging mahina. Kailangan kong bumalik sa orihinal na landas. Kumpiyansa na tumango si Franco na magagawa niya ito ng walang kabiguan.
Sa 5 quintuplets, ang natutulog malapit kay Franco ay si Chloe. For some reason, ayon kay Franco, it was very coincidental and fortunate because Franco really wanted to eliminate Chloe from the 5 of them. Pabalik-balik si Franco, sinisiguradong tulog na silang 6. Binuhat ni Franco si Chloe nang hindi alam ng iba. Dinala siya nito sa isang bakanteng kwarto, si Franco naman ay papakainin ng unan si Chloe at maya-maya ay babuhitin niya si Chloe pabalik sa main room at magpapanggap na walang nangyari. Dinala si Chloe sa ibang kwarto. Inihiga ni Franco si Chloe sa kama. Sa kanyang kamay ay isang malaking unan. Pabalik-balik si Franco, sa pagitan ng gustong pumatay at hindi. Ilang beses nang tumanggi si Franco na halos idikit na ng unan sa ulo ni Chloe. I can't fail this time. Pinalakas ni Franco ang sarili, ngunit patuloy na nilalamon ang nararamdamang pagdududa at awa. Sobrang frustrated ni Franco. Ito ay isang gintong pagkakataon para sa kanya. Tanging siya lang ang makakahawak sa mga ito kung gusto niya at may access na pumatay. Gustong sumigaw ni Franco, ngunit natatakot siyang gisingin ang lahat ng tao sa bahay. Napakasakit nito at hindi nagustuhan ni Franco ang pakiramdam na ito. Matapos kumbansihin ang sarili, muling inilagay ni Franco ang unan sa kanyang kamay sa ulo ni Chloe. Ipinikit ni Franco ang kanyang mga mata at pipigilan na sana sila, ngunit muling nabigo si Franco. Nabigo ang lalaki na patayin si Chloe. Kahit na ang maliit na batang babae ay natutulog ng mahimbing at hindi nagpakita ng mga palatandaan ng pagiging malay o nagising mula sa kanyang pagtulog. Baliw ako, hindi ko kaya, umiling si Franco. Nabigo ang plano ni Franco ngayong gabi na patayin si Chloe. Binuhat niya ulit si Chloe sa main room at pinahiga ulit si Chloe. Ngayong gabi, susubukan ni Franco na matulog. Bukas sasabihin niya kay Ivana ang katotohanan na hindi niya nagawang patayin ang isa sa mga quintuplet. Siyempre, nakaramdam din ng kaunting pagkabalisa at takot si Franco, ngunit muli ay hindi niya kayang patayin ang isa sa mga quintuplet. Para sa kanya, hindi ito madaling gawin. Lumipas ang gabi, at hindi makatulog si Franco dahil sa pag-iisip kay Ivana at sa mga quintuplet na lumilipad mula sa kanyang kama. Kung kadalasan, ang mga quintuplet ang naghahanda ng almusal, ngunit sa pagkakataong ito ay si Franco na ang gumawa nito. Pagkatapos mag-almusal kasama si Camila at ang mga quintuplet, pumunta si Franco sa isang tahimik na lugar. Ang plano ay, magiging tapat siya kay Ivana na ang pagpatay ay hindi kasing dali ng kanyang inaakala. Magiliw na sinalubong ni Ivana ang tawag ni Franco. Lumapit si Franco kay Ivana na kumakain ng isang baso ng apple smoothie. Paano? Nagawa mo na bang patayin ang isa sa kanila? Agad na tanong ni Ivana sa kanyang curiosity, nang walang paunang salita. Natigilan si Franco kaya naghinala si Ivana. Don't tell me na bigo kang patayin ang alinman sa kanila. I'm sorry Ivana, hindi ko kaya. Maikli, siksik, at malinaw. Ang mga salita ni Franco ay nakapagpakulo ng dugo ni Ivana. Lahat ng galit ay nakasentro sa isa sa tuktok ng kanyang ulo. Matalim na tumitig ang mga mata ni Ivana sa pader na nasa harapan niya. Bastos ka, Franco, malakas na sigaw ni Ivana. Nabasag ang basong naglalaman ng apple smoothie na kalahati pa lang kanina ay nabasag sa paghagis ni Ivana. Hindi tumigil doon ang galit ni Ivana. Ang pinakahuling isyu ng magazine na orihinal niyang nabasa, ay pinunit hanggang sa nagkalat ang mga piraso ng papel dito at doon. Hinihila rin ni Ivana ang sariling buhok. Gusto lang ilabas ni Ivana ang kanyang galit at pagkabigo. Wala na akong pakialam sa lahat ng iyon, Ivana. Hindi ko na kaya.